Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal di Carbonell, at sasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, patuloy po ang impressive performance ng aking viewership dito po sa Kawal ng Demokrasya. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong suporta. Lalo tigit, yung pong mga nagbibigay po ng mga komento, negatibo man o positibo. Mabuti na lamang, mas marami po positibo by 100 to 1. Halimbawa, 1,000 yung pong positive, meron pong 7 na talagang maka-Duterte at masyado pong nilalait tayo sa kanyang mga comment, pero baliwala po sa akin yan. Sapagkat sa bawat 100 o isa lamang siya, 7 out of 1,000 comments negative. Okay lang po. Pero papagsagang ko pa rin sagutin. Ano po yung mga negatibo na yan? Ang sabi ng isa, ano ngayon, Carbonell, sino naman nagbabayad sa iyo? Sapagkat ang pinag-uusapan, mga bayaran na mga vloggers, bayaran na mga supporters ni Duterte. Ako po ay hindi basta vlogger, ako po ay broadcast journalist, professional media practitioner po tayo. Hindi po tayo vlogger. Hindi ko minamalit ang vlogger, pero kahit na sino kasi, pwede po mag-vlog. Ang ibig po sabihin ng vlog, yung bang magre-registro ka ng iyong sariling programa, same time, at ikaw ay magpe-perform, pwede ka mag-TikTok, maglaba-laba ng walang bra, pwede kang sumayaw-sayaw, pwede kang magbigay-bigay ng komento, pareho ni Maharlika, pwede kang mambastos-bastos, pareho ni Balatbay, at meron kang mga listeners dyan. Lalo tigit, na sanay na po ang karamihan ng ating po mga viewers kay Duterte na panay kababuyan at katarantaduhan ang kanyang isinasapublikong pamamahayag. Ganun pa man, yung pong nagsasabing, nagtatanong kung sino na po nagbabayad sa akin, isang malaking insulto po yan sa Pilipino. Ang ibig sabihin, para mahalin mo Pilipinas mo, ang Pilipinas, kailangan bayaran ka. Insulto yan sa ating lahi. Kinakailangan, pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, kinakailangan maging bayaran ka. Pag ikaw ay desente, edukado, maganda ang iyong mga layunin, ikaw ay pagdududahan na ikaw ay bayaran, eh wala po akong pakialam dyan. Ako siya, ako siya. At wala na iba, hindi po tayo party list na iba ako, Bicolano ako, kung ako, eh ako po ay siya ako. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat at sana yung po mga mo-order po na aking libro, eh bigyan niyo po ko ng ilang araw sapagkat umorder po kayo Biyernes ng gabi. Ang iba naman ay Sabado. Bukas pa po ang opisina namin at mag-uumpisa na po kami na magpapadala sa mga courier o delivery system. Ganun pa man, maraming salamat po sa suporta dito po sa ating programang Waldi Carbonell Channel, Kawal ng Demokrasya. Ito po ay hindi bayaran, hindi ko na po ipapaliwanag yan. Sapagkat kumikita naman po tayo pag may bumibili ng libro. Pero hindi po tayo nagpapabayad sa politiko. Kaya nga wala tayong inuusad na sinong politiko. Eh pag perang kailangan ko, eh di magpapareho na lang ako kila Roque. Diyan na ako kay Duterte. At bumabaha po ang pera dyan. Sabi nga sa Iloilo, ginapala, ginapiko ang kwarta sa amon. Ayun po yun. Kaya
sayang po yung nagsasabing may mga magbabayad. Naghihintay po tayo. Wala pong nagbabayad. Nagpapasalamat tayo sa bumibili ng libro. Ito pong libro ko ay hindi po pareho ng libro na ginagawa nila ngayon na yung paliwanag ko po yung librong pinagkakaguluhan ngayon. Abay, matagumpay si Inday Sara Duterte na maimbita ang atensyon ng mga taong bayan sa kanyang libro. Hindi po libro yun ay comics. At ito ay parang kinopya pa sa isang dating comics mula po dyan sa Visayas. At ang pamagat ay isang kaibigan, Sara Duterte. Ang kwento. Ang author, Sara Duterte. Nagbayad po ng 10 milyong piso ang mamamayan para po sa aklat na yan. Ipamimigay po yan at inamin mismo ni Sara Duterte sa kanyang pagkakataranta sa mga katanungan ni Senator Riza Hontiveros. Congratulations, Senator, for being such a statesman. Stateswoman, there's no such thing. Statesman, and for being brilliant and dedicated senator. Congratulations. Ganun pa man, inamin ni Sara Duterte na ipamimigay yan sa mga bata. At pag uwi nila, meron silang mga inanay, yung mga nanay ay botante. Tapos sinasabi niya hindi raw siya namumulitika. Pamumulitika po yan. Yan po ay campaign materials na nagbabayad ay kayo at ako. Wala akong perbiso na bayaran yung comics na yan para sa isang anak ng mandarambong at kapwa niya mandarambong at bobo na si Sara Duterte. Hindi ko maintindihan paano naging abogado ito mga ito. Nung araw kasi, nung ako po ay high school, ako po ay dean ng isang eskwelahan dyan po sa General Santos City. Meron pong mga abogado biglang-bigla nakalusot sa bar. At taga Davao po ang top notcher. Hindi ko na po babagitin ang pangalan, pero ang kanya apelido nag-umpisa po sa A. A ang umpisa. Ngayon, kung paano po siya naging top notcher, nagtataka ang buong Pilipinas at buong abogasya. Lahat ng mga abogado nagtataka sapagkat wala na naman daw pinakitang talino ito. Parati po siyang pareho ni Duterte na pasang-awa, 75, 76, ang grado bawat exam. Biglang-biglang sa Mindanao, napakaraming pumasa. At ang aking pong suspetsya, isa sa pumasa na dyan ay si Rodrigo Gonggong Duwag Duterte. Sapagkat presidente na siya, abogado na siya. Bobo pa sa batas, bobo pa sa English. Akalain po ninyo, sabihin niya ay on record. Sabihin niya, I am warning the two other telcos. If you do not improve your services, I will cancel your franchise. Because there is now a third telco player. Siguro ibig niya sabihin yung dito na pag-aari ng kanyang tuta na si Donald pangatong may-ari ng Double Dragon. Anyway, mga kaibigan, ang ating po pinupuntos, ano yung English niya? You better improve because by December, I will cancel your franchises, your licenses, because I will call Jesus Christ to Bethlehem. Mali, tatawagan niya sa Bethlehem. Hindi niya papupuntahin to Bethlehem. Abogado naman po siya, mapapatawad natin pagka nagkakamali-mali. Pero yan po hindi pagkakamali. Yan po ay kawalan ng edukasyon. Walang ipapalit, walang ikamamali sapagkat wala po siyang tama. Mali talaga. Ngayon, mabuti na lang at
kukunti ang mga Duterte. Sara Duterte, Pulong Duterte, Pastor Duterte, mga Duterte. May nakakapandiri na po yan. At habang meron po tayong mga opisyalis ng loyalty ay kay Duterte, hindi po natin dapat suportahan yung mga opisyalis na yan. Halimbawa, pareho po ito si Roque, alam po ba ninyo kung magkano ang halaga ng kanyang korporasyon nung pumasok po ang abogado nito to si Roque? Talaga naman sabi ng anak kong abogado, matalino raw yan. Ang problema po dyan, mababang pagkatao. Mababa, basura ang pagkatao niyan. Hindi ko pinaparinigan yung isang fraternity na kung tawagin ng apo ay basura. Pero si Roque ay basura ang pagkatao. Pagpasok, 125,000 ang kanyang SALN, Statement of Asset Liabilities Network. Pag ikaw ay opisyal, magsusumiti kaya magkano yung pag-aari. Ang pag-aari niya po na dineklara kapag siya ay naka-reflect sa mga sa BIR, sa iba pang mga taxation record, ang naka-declare 125,000. Pagkatapos ng 3 taon ng kanyang pagiging spokesman ni Digongong Duterte, naging 3 million ang kanyang asset and liabilities. Bago matapos ang termino ni Duterte, 369 million pesos ang SALN ni Roque. Yan po ay lumabas sapagkat nagkaroon po ng congressional hearing at siyempre sa pagtanong-tanong ng mabilisan, kahit na matalino ka, matatalisod ka pa rin hanggang maamin niya na hindi lamang siya protektor ng Pogo Network, kundi siya pa ang may-ari. Samantalang sinasabi niyang wala akong koneksyon dyan sa Pogo, hindi ako nag-aabogado dyan. Ang aking nire-represent bilang kliyente ay yung Whirlwind. Pogo rin yung bugok. Ngayon, kung kabugukan mga kaibigan, ang pagkakaroon ng 362 million pesos SALN, abay, hindi ko pa rin po siya mapapatawad. Sapagkat hindi po yan kabubuan o katalinuhan. Yan ay kakapalan ng muka, kakapalan ng pagnanakaw, at nakaririmanin na pagkatao. Yan pong pangalan Harry Roque. Ngayon, sapagkat naglabasan lahat yung mga katotohanan na yan sa Kongreso, kinukongratulate po natin ito mga magigiting na mga senador, mga congressmen. Congressman Barbers, Congressman Dan Fernandez, Congressman Acop, Congressman Luistro, at iba pa. Kasama na po yan yung nag-motion to cite in contempt itong si Roque. Pinagbigyan na lamang po nila na isang araw lamang makulong ito bilang parusa sa kanyang pagbabastos, pagsisinungaling sa Kongreso nang sabi niyang, kaya hindi ako naka-attend, may hearing ako. Meron po nagpunta doon sa Makati Court na kanyang tinutukoy at humingi ng sertifikasyon na walang hearing si Roque. Yan ang dahilan kung bakit po may contempt. Pero hindi dapat one day lang ang parusa dyan. Dapat tanggalin yan sa pagka-abogado sapagkat ginamit niya ang korte bilang kasangkapan ng kanyang pagsisinungaling. Siguro pinag-iisipan po natin to. Baka tayo po mag-file etong linggo na ito ng disbarment proceeding laban dito kay Atty. Harry magnanakaw sa Pogo Roque, 362 million peso richer. Ayan po yung mga naka-reflect lamang sa mga taxation. Ngayon,
Sapagkat sinasabi nitong mayabang na De La Rosa na ito na hindi raw siya attend sa anumang summon ng Kongreso, magkasubukan na kayo ni De La Rosa. Yan ang inyong bigyan ng contempt. Yan ang inyong ulihin sa pambabastos, pambubusabos ng Congress sapagkat siya'y senador. Itong dating pulis Davao na ito, Chief of Police ng Davao, kaya po naging Chief of PNP sapagkat #1 bodyguard siya ni Duterte. At yung alalay na ni Duterte na isa, si Bongo, Atsoy lamang siya. Naging senador sapagkat maraming pera at nakadikit kay Duterte. Ngayon, dapat isomon ng Kongreso etong sila Mans, Carpio, si De La Rosa, at yung tatlong mga drug lord na Duterte, Digong Duterte, si Basti Duterte, Pulong Duterte, yung asawa ni Sara Duterte, Mans, Carpio, pinangalanan din po yan ng mga customs intelligence na nakahuli ng 6.4 billion peso worth ng shabu. Yan po sa Bureau of Customs. Harapan lang. Hindi pa pag ikaw ay smuggler, dapat ipatago-tago ka. Eto mga kaibigan, ang dinadaanan ng shabu sa Bureau of Customs. Bakit? Panay Davao boys yan. Ang commissioner, taga Davao, pag hindi si La Peña, yung tao pa ni Duterte na isa, Nick Paildon. Pag hindi yan, ang mga nag-aareglo sa loob, ang abogado, yung asawa ni Sara Duterte, abogado ng mga drug trafficker, abogado ng mga kriminal, abogado ng mga tax evaders. Therefore, kaaway ng sambayanang Pilipino, yung asawa ni Sara Duterte, at si Sara Duterte nag-ambisyon na maging kaaway din, magmistura siyang parang Digong Duterte II, diyan po sa Malacanang. Hindi po natin papayagan yan. Hindi natin papayagan yan. Sukdula magkasabunot na silang dalawa ni Roque. Mga kaibigan, hinahamon po natin ang Kongreso na ipatupad ang kanilang imbitasyon kay Digong Duterte sapagkat pinangalanan ng mga resource person na sangkot yan po sa pagkakahuli ng shabu. Walang iba kundi si Rodrigo Duterte, Mans, Carpio, son-in-law niya, si Pulong Duterte, at ilang pang mga Duterte. Malapit kasama na po yung Bongo. Bigyan na rin po ninyo ng sumpi na yan, summons yan. De La Rosa, lahat ng Duterte, Mans, Carpio, Bongo. Tignan po natin kung sisipot. Pag sumipot po yan, abay napakalaking audience po yan, milyon ang manunod po yan sapagkat titignan nila kung gaano kagagaling magtanong ito mga dating Duterte na ngayon ay hindi na po Duterte sa kaparaanan ng politika. Ganyan po talaga ang politika dito sa ating bansa. Pero hindi po tayo magsasawa na babantayan natin ang ating pong kapakanan upang manaig ang katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalayaan sa bansang Pilipinas. Ako po si Walter Carbonell, sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.